Ano ha? At dahil dyan, Jen, Oo. salitaan pa lang yan, ha? Oo. Alam mo ba na umangat sa survey si Kong Dante Marcoleta? Umangat sa survey. So, umangat? Di ba dati nasa Mukhang, 20 plus siya, di ba? Yung huli, Oo. pinaka 21. Eh, dito ho sa isang survey na ipinalabas, Oh. nako, asan ba yung survey na yun? ha? Baka mabigla kayo, ha? Oo. At ito, may batayan ito. May analysis din ata dito, Nelson, ha? Ganun ba? Oho. Ay, kung sa bagay, sinasabi na natin, di ba, na kapag naaresto si dating Pangulong Duterte, mukhang hindi ito makagaganda sa mga kandidato ng administrasyon. Di At ba? mukhang yun na nga ang Yun na nga nangyayari nangyari. ngayon, Nelson. Ano, ha? Alam mo ba, Jen, ha? Oo. Sa survey, ay kung anong number na si Pumasok na ba Kong sa... Dante? Alam mo, yung Magic 12, lagi yan ang pinaglalabanan dyan, eh. Sino ang nasa Magic 12? nasa Magic 12, Magic Baka Magic sarap. nasa ties yan ni ano. Dalawa sila, 11 at 12. Sino? Manny Pacquiao dyan. Aba! Survey period, March 15 to 20. Bago ito. Oo. Ito kasi Ayun. ito yung petsa dyan na inaresto si Pangulong Duterte. Oho. Ka-aresto Ito, lang March eh. 11 yung pagkaka-aresto. Oo. So tama, so ito, alam na ng tao ang pagkaka-aresto. May masasabi mo ba na may factor na dito? Malaki. Aba. At ito dyan ay maaaring magbago pa. Ha? Oho. Maaaring madagdag pa yung mga pangyayari pa. Kasi after ng pagka-aresto, di ba maraming mga diskusyon na lumabas, Oo. maraming argumento. Lalo pa ngayon na mas lumilinaw ang mga argumento tungkol Sino dyan. ang publiko? Isa sa mga kilalang server firm din po ito sa Pilipinas, ha? Ang Publicus Asia, Nelson. Oo. Matagal na po ito naglalabas ng mga survey. Pero dito, Nelson, ha? Medyo... dito talaga makikita mo, si Kuya BG pa rin ang number 1, ha? Pero yung lagi niyang kadikit sa 1, Erwin Tulfo, dito 6 and 7 na. Aba, oho. Ang gusto ko sanang ipaliwanag dito, papaanong yung Bam Aquino, tsaka yung Pangilinan, pumasok sa top 5, Nelson, eh. Ano naging factor? Masasabi ba natin na sila'y nakinabang din sa digong arrest? Di ba? Ayun nga, hindi natin masabi Diba? pa. Di ba? Oo. Kaya nga sana, doon sa mga gumawa ng survey nito, sana ano yung triggering factor, ano? Gaya niyan, ano? Mantakin mo, kung Dante Marcoleta sa mga survey firm na malalaki, ay 21, 22. Dito, ito masasabi natin, Nelson, 180 degrees. Di ba? Ang inikot niya, paakyat. Ayun nga. Di ba? Oo. Ngayon po, pumasok na sa 11 to 12, meron pa tayong 40 days. Nelson, ha? May 40 days pa tayo bago dumating ang eleksyon. Para mo nakikinikinita kung pagpasok ng Abril niyan, kalagitnaan ng Abril, kasi sinasabi nila lagi, di ba, yung Magic 6, yung 1 to 6, medyo stable na ro yun, hindi na ganong kinakaba-kaba. Pero dito, biglang nagbago. Sana ay may magpaliwanag ng sa mga taga-Publicus Asia, kung sino man ang nasa Publicus Asia. At hindi lang yun, Jen. Oo. Ha? Matatandaan mo, ang dating Pangulong Duterte, nung tumakbo siya sa pagka-presidente noong 2016, Oo. hindi naman din siya lumalabas sa survey. Ang 2 weeks before, number 3 pa siya, Nelson. Natatandaan ko yan, ha? oo. 2 weeks before, number 3. Hindi. 3%. Hindi pala number 3, kundi 3% pa rin siya. Oo. Oo. At siya ay umangat lang nung lumabas na yung mga debate, di ba? Yes. Napanood ng mga tao yung mga debate. Oho. Oo, at doon siya Yan mas yung lalo 2 nakilala. weeks hanggang 1 week ng eleksyon. Nabigla sila nung isang linggo, 1 week before elections. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Oo. Bigla sila naghabol ngayon. Kasi ang una nilang binabanatan, hindi si Digong, eh. Si Binay. Si Binay. Oo nga. Di ba? Grace po. Oo. Sila. Tsaka yung Marojas, eh. Parang dating nga sa kanila yung Digong, ay wala yan, spare tire yan. Hindi natin, hindi threat sa atin yan. Yun ang Yan, and the nangyari. rest is history. Yun. Nelson. Oh.
Ako personal ko lang naman ito, hindi naman tayo nagdudulong-dulungan sa mga ganitong rason. Iba kasi ang nangyari ngayon sa eleksyon, eh, no? Oo. Maraming factor na pwedeng magpabago Yeah. sa naging takbo ng politika ngayon. Ano ho? Bigla. Ano? Biglaan. May mga turnaround. 'Di ba? At ito na hindi bagong pangyayari dyan eh. Ganun ba? Sa madalas na mga eleksyon, Well, di ba? oo. Bigla na lang may nangyayari, sumisikat ngayon yung isang... Bagay. Di ba? Yung last elections, Nelson, ha? Kung senador ang pag-uusapan, ha? Yung Ruben Padilla, Oo. Ang Hindi rin, mababa din yan. 10. Ang pinakamataas niya ata, 7 pa eh. Oo. Last elections, number 1 eh. Yes. Di ba? Di ba? Ang ginawa lang ni Ruben Padilla, nagsuklay lang ng bigot. Di ba? Kaya hindi rin natin mapagbabatayan dyan yung mga survey. Kahit well. na sabi mo pa na ito, matagal na nagsasurvey, pero wala pa nga ako nakitang tumama eh. Totoo. Di ba? Yung Tulpo, ina-expect nila, yung Rafi, yung Rafi Tulpo, ina-expect nila number 1 kasi sa lahat ng survey that time, number 1 yung Rafi Tulpo. Wala, laglag eh. Pero after elections, ano ba siya? Number 3, number 4. Ganun ang nangyari. Yun po ang ano. Ngayon may issue pa. Di Ito ba? ang magpapaiba ng takbo ng yung political landscape natin, Nelson. Kaya nga sana magkaroon tayo ng makapanayam na marunong tayo kasi hindi ako President Nelson, hindi ako marunong bumasa ng numbers kung ang pag-uusapan ay survey eh. Meron kasi mga tao na marunong sa numero eh. Ang isa lang lagi ko natatandaan yan, pag naabot mo na yung peak, Nelson, sa kalagitnaan ng kampanya ito, 45 days before, naabot mo na yung peak, doon ka nervyusin. Kasi yung peak na yon, pag naabot mo na, ang 10 days yun, pababa ka na, pasubsub ka na. Di ba? Kaysa doon ka sa nanggagaling ka sa ibaba, na umaakit ka ang trend mo pataas. Ibig sabihin nun yung awareness mo. Yun, yung trajectory mo pataas. Yung parang viral. Ha? Parang yun, virus na unti-unting kumakalat. Yung isa naman, nagsimula ka na mataas, unti-unti na babawasan. Kasi kapag kami umaangat, ikaw yung nasa taas, ikaw ang apektado, babatakin ka pababa eh. Hihilahin ka niyan, totoo. Kaya yun nga po, kaya ngayon, ang sa mga panahon ito, kung masasabi mong ikaw na yung number 1, kabahan ka. Kasi pagka naabot mo na yung peak na yan, at pagtutulong-tulungan ka nung 11 nasa baba mo, ang tendency yan, bumaba ka. Oo nga. At yun namang mga unti-unti tumataas, sabi ko, may marurunong bumasa niyan eh. Na mga numero, abangan natin. Meron pang 42 days. Nelson, ha? At saka yung sidhi ng kampanya sa ground eh. Ayan. Diba? Mukhang doon magiging, yun ang magiging advantage ni Kong Dante. Lalo ngayon, habang papainit ang eleksyon at itong simula na ang local campaign, ang problema ng alyansa, nabanggit na natin noong nakaraan, Ay hindi na... hindi ka makapasok doon sa Mindanao. Napakalaki ng bahagi ng Visayas ang hindi mo mapuntahan sapagkat ikaw ay identified sa ganito, sa ganyan. May factor po ito. Yes. Kasabay din nandiyan ng birthday, isang malungkot na balita naman ang nangyari nung Friday. Earth-shaking, tabi nila, Talaga matindi po yung lindol dyan sa Myanmar. At apektado pa pati ang Thailand. Halos 1,000 kilometro pa layo yan. Naramdaman ng Thailand. Pero yung isang building dun sa Thailand na itinatayo pa lamang, under construction eh. Nagtataka yung marami. Bakit under construction yan? Hindi ba dapat matibay pa yan? Matibay? Di ba hindi naman po pwedeng pinapatuyo pa po yung pundasyon. Kaya taas-taas na eh, di ba? Kumulapso ng todo talaga. Talagang parang dinimolish. Yun na nga. Ang sabi nila, naku po, sana wag itong mangyari sa Pilipinas. Kasi tayo unang naghahanda sa ganyang kalakas na lindol, di ba? Ang ina-expect natin ay 7 to 8 ang intensity. Ito, 7.7 magnitude. 7.7. At mababaw, kaya ang laki ng epekto. Diba? 10 kilometro yung lalim eh. 10 lang eh. Yan. Mababaw po yun kung 10 kilometers Kaya doon sa Myanmar mismo, ang dami ring nag-collapse na mga building. Sa pinakahuli, iwan ko lang, kung nung nagdagan pa, 1,700 na po ang bilang ng mga namatay. At marami pa raw po ang nawawala. At saka kung titingnan mo yung video, Jen,
wala pa akong nakita na nag-duck cover and hold eh. Sa ganito kalakas? O parang hindi mo Ayun, maiisip gawin dahil sa ang una maiisip mo ay tumakbo, papalayo. Ay kasi gaya, kung mag-duck cover and hold, aabutin ka ng Abutin ka nung dust na yun. Oh, yung alimbukay ng alikabok niyan. Baka doon ka mahimatay no? Oo. May naabutan dyan na nagkakamera Talagang, ayan yata maabutan. Oo. Hindi ka talaga makakahinga dyan sa alikabok na yan. Yung pag-alimbukay niya, no? Ang tindi. Isa, nag-taxi pa. Taxi! Kumarap ang taxi. Ayun, no? Sa Thailand ba ito? Sa Thailand yan. Hindi ito sa Myanmar. Yan yung under construction na Ayun. gusali. Tinan mo, maabutan yung nagkakamera. Zero visibility, no? Ayan, delikado. Tumatakbo siya. May lalamove pa pala doon. Ayan, Wow. Aabutan ka talaga. Ang sabi nila, handa na ba yung Pilipinas para sa ganyan? Di ba? Ilang earthquake drill na tayo? Ilan na yung mga kampanya natin na may the big one? Oho. Pero mukhang habang tumatagal dyan, lumalamig, di ba? Napansin mo, parang Totoo. habang wala tayong nakikitang ganito mga pangyayari na pwedeng matakot tayo, ay nagiging kampante ang marami. Meron tayo sa Pilipinas na sa quarterly na nationwide earthquake drill. Hindi lang po ngayon Ito ilang taon na po natin ginagawa yan. Bahagi ng paghahanda ng the big one. Oo. Kaya lang yung mga mamamayan ba ay seryoso, hindi ba? Parang... Oo nga, no? At saka, ewan ko lang kung effective ba yung duck cover and hold sa ganyan kalalakas? Well, yung ganyan kalalakas daw. So, ako sa tingin ko, parang mukhang mahirap, hindi imposible. Parang yun gawin mo pero nasa iyo ang desisyon no? Totoo. Kung mananatili. May nakita ko dyan na video, nasa apakataas nilang building, bumaba sila sa fire exit, yung dinadaanan nilang mga pader, nagbibitak-bitak Kakatakot. Ay, tutulog naman, ano? Oo nga, no? Ang tanong natin ngayon, sapagkat yan na nangyari, kamusta naman kaya ang kahandaan sa ating bansa, no? Kasi ang tinutukoy dyan, yung Pacific Ring of Fire, no? At dyan po, kasama ang Pilipinas. Yes. Bukod pala dyan, Nelson, isa pa, nasa halos ganyan di kalakas, 7.1 naman, ang lakas, Tonga. Ang kaibahan lang po sa Tonga, malalim. mga 100 kilometer ang lalim niya. Malalim. Dito kasi 10 kilometers Mababaw yung uga. Oo. Ito sa Tonga, malalim, kaya yung dagat ang... Nagkaroon ng tsunami. Nako. Pwede ba natin itanong sa ating mga kabayan? Sapat na ho kaya ang kahandaan ng Pilipinas kung tumama sa atin ang ganito kalakas na lindol? Ano? Hindi po nagbabago ang estimate, Nelson, OCD at saka yung pag-aaral sa Pilipinas na kung mangyayari sa atin ng lindol na 7 to 8, 30,000 to 50,000 ang pwedeng masawi sa Metro Manila pa lang. Yan po ang estimate. Pero ganun ba ang gagawin lang natin? Mag-estimate ba tayo ng mamamatay? O gawin natin, paano hindi mangyayari yan, di ba? Sana. Sige na, tingnan natin. Alamin natin ang pulso ng ating mga kababayan. Ang inyo pong saloobin. Kayo pong aming tatanungin. Sige nga po. Sapat na ho ba ang kahandaan ng Pilipinas kung maganap sa atin ang the big one? Yun yung lindol, ang tinutukoy doon. Kung ang sagot nyo po, opo, sapat, letter A. Kung ang sagot nyo naman ay hindi po, hindi po sapat, letter B. Mag-message po ng A or B sa atin pong text hotline 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami sa pamamagitan ng Radyo Agila Provincial Radio Station. At siyempre po, Radyo Agila